Limang malalaking maleta na natanggap umano ni Senator Soto posibleng maungkat sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Isang magandang umaga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga overseas Filipino workers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay po kayo at gising-gising, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa ating lahat. At nais ko lang magpasalamat. Road to 100K na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, sa mga nag-like, nag-share, nag-team replay, sa mga nagtuslok sa ating mga videos, at sa mga solid Duterte supporters. Mabuhay po kayo. At bago ang lahat, nais ko lang sanang magbigay ng mensahe at i-greet natin, no, mga kababayan. Ay kaarawan po ngayon ng ating mahal na Vice Presidente, Ma'am Inday BP Sara Duterte. Ma'am, mabuhay ka po at tuloy-tuloy lang po yung laban. Nandito lang po kaming iyong taga-sunod na nakikipaglaban din para sa totoong laban ng Pilipinas at para makamit natin ang tunay na pagbabago. O eto na nga mga kababayan natin. Kaya naman pala, itong si Tito Soto, mukhang nakokuryente na. Kung baga, kinakabahan, kabado, natatakot. O yun na yun sinasabi natin, natatakot. Kasi nga, noong naglabas si Alan Peter Cayetano ng mandato na magkaroon ng subcommittee hearing patungkol dyan sa flood control, abay sabi ni Tito Soto na illegal daw yan. Mantakin nyo mga kababayan na paano naging illegal? Gayong nandun naman sa batas, no? Sinabi niya ni Senator Alan Cayetano kahapon, nilinaw niya na wala pong ipinagbabawal sa mga ganyang paraan o pamamaraan para makapit natin ang totoong investigasyon. Paano ngayon yan, Tito Sen? Meron ka daw natanggap 5 maletang ang laki nun limang malalaking maleta. So ibig sabihin, paldo. Nasaan kaya yung laman nun? Alam kaya ng pamilya niya to? Alam kaya ng mga anak niya to? Naku, bulagaan time to, Tito Sen magugulantang talaga ito ang School Bukol University dahil dyan sa kapalpakang ginagawa mo. Kapag napatunayan ito at naisambulat, naisapubliko at talagang ma-prove ng Blue Ribbon Committee na dawit ka dyan at involved ka, lalong-lalo na kapag naimbitahan muli itong Brave 18 Marines, naku po, siguro matutunaw ka, Tito Sen. Siguro hindi mo kakayanin, makaihi-ihi ka talaga pag nabanggit muli ang pangalan mo dyan. Dito naman, basahin natin yung balita. Ayan tuloy, no? Dahil sa mga reaction ninyo, Tito Sen, na pati na bagay inaharangan ninyo ang plano ng Senate President na Alan Peter Cayetano. Majority nga yan, no? Nanalong Senate President, minority ka na lang po. O bakit di mo nalang hayaan na talagang imbestigahan itong Blue Ribbon? Itong flood control. Huwag ka munang mataranta. Ikaw naman, nagtatatantrum ka na ang gusto lang naman malaman natin dito, yung katotohanan. Huwag mo na kayo magsabi na illegal kasi nga, ang gusto ninyo mangyari kasi impeachment agad, impeachment trial. Well, sinabi naman ni Alan Peter Cayetano na nandun na. Yung impeachment trial naman, nandyan na yan, naka-sked na lang. Pero hindi po pwede na palalagpasin itong anomalya sa flood control. Bakit ngayon parang takot ka na mauuna at magkaroon ng subcommittee dyan sa hearing ng flood control? Basahin natin mga kabayan. Kaya relax lang, Tito Sen. Kaya naman, parehas lang kayo na Trillanes, no? Nangangatog na yata ayon dito sa balita, mga kabayan. Posibleng muling mabuksan sa nalalapit na pagdinig ng Senado o Senate Blue Ribbon Committee ang aligasyon na kapaloob sa joint affidavit na tinaguriang Brave 18 kung saan iniuugnay
si Senate Minority Leader na noon ay Majority Leader at Senate President, Tito Soto, sa umano'y pagtanggap ng 5 malalaking maleta. Ito ba yung, kasama ba yun? Sabay ba kayo ni Trililing na tumanggap ng maleta, Tito Sen? Ha? Yung para sa iyo 5, ito naman kay Trililing, malaki daw din yun eh. O malaking malita daw din yung naibigay kay Trililing. O para naman yun doon, sa pagiging liaison officer niya doon sa ICC, mantakin nyo. Grabe ang kabalbalan na ginawa ngayon ng administrasyong Bongbong Marcos. Tapos, habang ginagawa nila ngayon, nagsaksid na sila, nasaan na ngayon yung 2 buaya, Saldico at si Tambaluslos Martin Romualdez? Wala na. Nasaan na ngayon yung mga involved na sa DPWH, no? Yung mga USEC, yung mga sekretary, si Manuel Bunuan, wala na din. Kaya kayong mga senador, o kayong involved dyan, sigurado ako, kumukonti na lang talaga ang ginagalawan ninyo at mabibingo na kayo. Lahat ng involved dyan sa mga mali-malitang na-deliveran, nakatanggap, talagang mahihimas rehas kayo dyan. Hindi naman po yan konting pera, napakalaki po yan at pera ng taong bayan yan. O, kasabay ng paghahanda ng Senado para sa pagpapatuloy ng investigasyon ng controversial na flood control projects, lumalakas ang spekulasyon na maaaring ipatawag at pakinggan ang testimonya ng mga dating Marines na lumagda sa affidavit. Ito yung talagang kaabang-abang. Yung muling pagbabalik ni Orly Gutesa at ng iba pang 18 Marines. Kasi dati-rati, kaya nilang manipulahin eh. Sila yung majority. Di ba? Si Tito Soto ang Senate President. So para hindi masyadong halata, no, kaya nilang baliktarin. At after nung naglabas na si Gutesa, hindi na nasundan yun. Ano na ang next doon? Ano na ang update doon sa isiniwalat ni Gutesa na maraming ang dinideliver silang mali-malitang pera? Di ba? Ang tagal na po, ilang buwan na. Wala na po tayong naririnig patungkol doon. Huli na po yung kay Gutesa at sinuportahan nitong 18 Marines. O tuloy natin dito. Naku po, exciting to mga kababayan natin. Sa item 43-E ng kanilang sinumpaang salaysay, nakasaad ang sumusunod. Kami, Orbilio, Bonotante, Tobe at iba pa, kasama si Saldico, ay nag-deliver kami kay Senator Tito Soto ng 5 malalaking maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Naku po, Tito Sen, talagang matutuklasan na talaga ngayon kung anong klaseng pagkatao ka. Bukod sa hinaharang mo, itong plano ni Senate President Alan Peter Cayetano, ano to? Ano to ngayon na sinabi ng 18 Brave Marines na ikaw ay naideliveran ng 5 malalaking maleta dyan sa Baclaran sa iyong opisina? Baka ngayon, baka biglang may dumalaw sa opisina mo, Tito Sen. Malinis na ba? Wala na ba yung maleta doon? Saan kaya napunta yung maleta na yan, Grabe, ano? Kaya naman pala Tito Sen. Ganun-ganun ka na lang kung makapagsabi ng illegal ang magkaroon ng Blue Ribbon Subcommittee. Illegal kasi malalaman na ng taong bayan. Illegal kasi lahat ng mga katiwalian na sangkot dito sa pagnanakaw na to at pagdi-deliver ng millions of money, no, na isinilid nyo sa isang suitcase. Grabe, no? Ngayon lang ako nakakita talaga ng gobyerno na yung pera ng taong bayan, isisilid mo sa loob ng isang maleta na para bang bagahe lang yung tingin nila. O di kaya parang ukay-ukay lang na kung saan i-deliver ng palihim na kung saan ang tao lang nililinlang nila, ang taong bayan.
Pero yun pala, yung pera, yung mga taxes na binabayad natin, yung mga negosyante, yung mga OFW na mga may remittance sa atin dito, ang pera na yun ay sinisilid lang nila sa maleta para sa kanilang mga personal na interes. Mga demonyo talaga kayo. Ha? Wala kayong puwang or lugar sa bansang Pilipinas kung ganyan yung kasakiman, kung ganyan yung garapalan, kung ganyan kayo kakurap. No, mamatay na sana kayo. Grabe ano. Ayan, ayon sa affidavit, bahagi umano ito ng mas malawak na operasyon na paghahatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Grabe no. Gayunman, ang mga payag na ito ay nananatiling mga aligasyon at hindi pa napapatunayan sa anumang hukuman. Kaya timing talaga to. Kasi alam ni Senate President Alan Peter Cayetano na itong mali-malit ang pera na ito ay talagang dyan natin malalaman kung sino ang puno or ang ugat nitong malalang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ang daming spekulasyon kung sino ang mastermind, pero mabuti na lang at talagang maiimbestigahan at maipatawag na to sila ulit para mabuksan, malaman ng taong bayan, at sabay-sabay natin panoorin kung saan patutungo ang investigasyon na to, dahil yung perang ninakaw nila, ginagamit nila sa kanyang sariling interes, ginagamit nila sa pamumulitika, ginagamit din nila para bayaran itong International Criminal Court na ayon di umano doon sa mga nababasa nating balita na talagang politically motivated and politically planned, no? Na ang lahat ng ginagawa nila, magnanakaw ng pera ng kaban bayan para magawa nila yung kanilang mga kanya-kanyang sariling interest, na kung sino yung, di ba? Kung sino yung bidiinan nila, kung sino yung kakalabanin nila, kung sino yung papanalunin nila sa eleksyon, doon nakabase sa maleta, nandun yung pera eh. So kaya nilang magbayad ng pera kasi nga, yung pera ng taong bayan, kinulimbat na nila. Pati yung taon-taong budget, national budget natin, wala na tayong proyektong maaasahan. Kasi nga, uulit-ulitin ko, nasa June na tayo. Natapos na, first half, this year 2026, anti-clear. Anong update sa amo mong bangag? Dapat dyan sa opisina mo, sa PCO, magbigay ka ng update na kung saan napunta na yung pera sa 2026 budget. Ano yung update ng mga proyekto na mga kaparehas mong alipuris ng ngagba na walang ibang ginawa, kung hindi, puro pamimeke. Kung meron mang peke na tao na isang politiko or nagkatrabaho sa isang gobyerno, ikaw yun, anti-clear. Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo, na mukhang katawa-tawa ka na dyan at pinagtatawanan ka na din ng mga mainstream media na parehas lang kayong binabayaran, mayroon man talaga ibang mainstream media na bayaran dyan. Kasi kayo-kayo na lang naglulukuhan dyan eh. Pero ang taong bayan na nanonood sa inyo, ang tingin sa'yo, ikaw yung abogadang gaga. Di ba? Habang tumatagal, no? Para ka hindi nag-aral, kawawa, no? Yung dignidad mo, ipinagbili mo lang, babayaran ka lang, ooperan ka lang, magtatrabaho ka sa administrasyon ng ngagba, tapos ikaw, naging bangag na din. Mantakin mo yun, di ba? O ayon dito, matatandaan agad pinabulaan ni Soto ang aligasyon ng una itong lumabas noong Pebrero. Sa isang payag na binahagi noon ni broadcaster, no? Ramon Tulfo, ganito umano ang naging reaksyon ng senador. Mga putang ginemes kayo, baka hanapan pa ako ng misis ko kung saan yung pera. Naghahalong kalamay ang mga gagi. Iginiit din ni Soto noon na wala siyang nalalaman sa mga aligasyon nakasaad sa affidavit at wala siyang dahilan upang sagutin ang mga ito. Teka lang. Noon yun. Senate President, noon yun. Wala kang dapat isasagot kasi hawak niyo pa ang bit. Nasa majority ka. Ikaw yung Senate President. Noon yun. Pero ngayon, iba na ang liderato.
ng Senado. Iba na din ang Senate President, majority ang team or ang grupo ni Alan Peter Cayetano, kayo na ang minorya. So paano yan ngayon? Eh di mailalagay ka ngayon, ma-hot seat ka. Lalo na, pagkaharap nyo na, ang 18 Brave Marines. Ha? Iba na yung aura dyan. Malamang baka magigilty ka na. Ha? Kasi, damang-dama mo naman na hindi talaga nagsisinungaling ang Brave 18 Marines eh. Kasi nakabase yan doon sa kanilang trabaho. Di ba? Nagtatrabaho sila eh. Ngayon, wala na sila sa trabaho nila. At talagang ito ngayon yung usapin ngayon sa Senado, sa politika, eh hindi rin natin masisisi kung bakit nagsilabasan ito mga Brave 18 Marines. Kaya nga brave, kasi matatapang, handa na isiwalat ang buong katotohanan, lalong-lalo na kayo mga magnanakaw na mga buhaya na involved sa napakalaking sindikato magnanakaw. Kaya nga ito si Bongbong Marcos, tingin ko dyan, siya talaga yung magna eh. Magnanakaw. Di ba? Ayan. Kung mangyayari ito, maaaring muling maungkat ang aligasyon tungkol sa umano'y 5 malalaking maleta na iniuugnay kay Soto. Di ba? Pero sa bagay, mga kababayan, eh hindi pa naman napapatunayan ito. Di ba? Kaya nga magkakaroon ng usapin, kaya nga binuo ni Alan Peter Cayetano ang subcommittee na yan para maimbestigahan. Kaya ikaw, Tito Sen, Tuta Soto, relax lang. Ha? Huwag ka muna magbitaw ng salita na parang natataranta ka na illegal yan, yung subcom na yan. Paano mo nasabing illegal? Di ba? Kung wala kang kasalanan at ikaw ay naaayon sa taong bayan na gustong pag-usapan at halongkatin muli kung ano ba talagang nangyari dyan sa issue ng napakalaking iskandal yung flood control projects na yan. O, kung kaisa ka sa mga Pilipino, huwag mong harangin. Ha? Sabayan mo na lang. Kung malinis yung konsensya mo at wala kang maletang natatanggap, prove it. Ha? Harapin mo din, kagaya ni Trenes, harapin mo din yan sa Senado. Ha? Magharapan kayo ng 18 ex-Marines at si Gutesa at nang magkaalaman na kung sino ang nagsisinungaling, Tito Sen. Napakaganda, napaka-exciting moment ito, mga kababayan. Dahil, kung sila pa yung majority, si Tito Soto, hindi mangyayari ito. At wala talagang plano na buksan nila muli ang investigasyon sa flood control. Kasi yung utak ni Tito Soto, doon na sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga sabi niya illegal. Kasi ang gusto niya, diretso na sa impeachment trial. Hindi na tayo mag-uusap-usap sa flood control kasi mabubuking kami, Tito Sen. Huwag na tayo mag-usap-usap sa flood control. Kasi mabubuking lang talaga kami, Senate President. Kawawa naman tong tao na to. O hanggang dito na lamang, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam.